Love Serye TV. Captured by Lady Boss, tunghayan na po natin ang ika-20 bahagi. Muntikan na akong mainis kanina kay Hero dahil nagpipilit na sumama sa akin sa date ko with the girls. Mabuti na lamang at napigilan ko para ihatid niya ako sa bar ni John. May pahabol pang mga pahalik-halik na akala mo ay hindi nakakahalik sa akin ng ilang mga araw. Sobra pa nga ang ginagawa namin. As days pass by, he becomes more possessive and possessive of me. Well, this is my goal naman talaga. To make him super crazy over me. Yung tipong hindi niya na ako maiisipan pang iwan. I don't want him to leave me. Cause I can't. It's been 3 days since the shoot and after our hot scene in his game room. Puro paghihingi ng pasensya ang ginawa niya. It's just the start of my career. And he is already like that. I want him to get crazy over me. But never wish for him to be that obsessed with me. It's not healthy. Mabuti na lamang dahil I have knocked his senses. Kaya ang tagpo sa game room ay isa na sa mga hindi niya malilimutang experience sa buhay niya at kulang na lamang ay roon kami matulog palagi. Makabalik na rin ang mga magulang niya, kaya balik na naman kami sa aming mga condos. We are not yet living with each other, but we often have sleepovers with each other's unit. At syempre, alam na kung ano ang paborito namin gawin kapag ganon. Girl, sigaw ko nang siya na mag-welcome sa akin sa bar ng fiancé niya. Pangalawang pagkikita pa lang namin pero lumukso ang puso ko ngayon sa kanyang presensya. Napakaganda niya at halata kaagad sa unang tingin na mayaman siya. Her posture, smile, her fashion, even if simple, shouts elegance, and the way she talks, pangmayaman talaga. Venice, hello. It's nice meeting you again. Nakaka-inlove siya magsalita. Pinigilan ko magtatalon at saka yumakap sa kanya. It's nice seeing you also. Yumakap siya pabalik bago ako pineso. Malaki ang ngiti kong pinaglakbay ang tingin sa paligid. Ang ganda ng bar ni John. Hindi nakakahilo ang lights at hindi rin sobrang crowded. Yumuko ang mga staffs na makapasok ako ng tuluyan at winelcome ako. Pati ang mga staffs manang-mana sa amo nila. Very accommodating and nice. Nagkamustahan kami sa may pinto habang hinihintay namin si Liz at Bri. Ilang saglit pa at dumating na nga ang dalawa. Magkasunuran lamang. Na makapasok ay nakapaskil kaagad sa mga mukha nila ang masasayang ngiti. Kaya naman agad namin silang sinalubong. Nakakamiss sila. Hilang ako inilig ng ganito kapag nakikita o nakakasama ang aking mga kaibigan. Kahit ilang beses ko pa lang sila nakakasama, pakiramdam ko ay ilang taon na kami magkakakilala. Ganoon katindi ang attachment ko sa kanila. I miss you girls. Nagkayakap agad kaming apat at nang matapos ay saka nagtawanan. Hinila kami ni Sabi sa hagdan na paikot at pataas. Dinala niya kami sa isang kwarto at agad akong napanganga nang mailibot ang paningin sa loob. May sariling cabinet doon na may mga alak. May umiikot din na ilaw at may tugtog din na mga party pero hindi ko naman naririnig kanina sa labas. This is surely a soundproof room. Tahimik lang kami habang pinag-aaralan ng paligid. Have a seat girls. Please get yourselves comfortable. Napaupo agad ako sa napakalambot na couch at saka sumandal. I love here na po. Masayang saad ni Bri habang ginagalaw ang kanyang ulo. Nagbago na kasi ang tugtog at mas lalo nakakasayaw. Yeah, pinaghandaan mo na to no? I feel special all of a sudden. Saad ko habang hawak-hawak ang dibdib. Nakangiting tumango si Sabi. Saka kumuha ng wine sa counter style. May nakahanda na kasi mga baso sa lamesa. If you want to have cocktails or any mixed drinks, we can order naman. Don't worry, it's free. Napasigaw naman kaming tatlo. Napapaindak ako sa music at talagang ngayon lang ako muling nakatapak sa bar. Tumayo ako at saka napa-headbang. Kusang umikot ang ilaw kaya mas lalo akong ginanahan. Come on, get up on your seat and let's dance. Mabilis na nakisali sa akin si Bri at saka gumiling-giling sa tabi ko. Damn, I like your move, baby Bri. Nagtatawanan kami habang nagsasayaw. She's a party girl also. Parang siya yung spoiled brat na anak na mahilig mag-party. Come on, just do it, don't be shy. Nakasigaw na ako dahil sa may kalakasan din yung tugtog at umabot yung beat sa aking puso. Feel na feel ko talaga. Maybe Sabi prepared for this talaga. Nakakakilig naman. Nagkakamot na lumipat siya sa akin at kinaya lamang yung pagsuntok namin sa ere. Ang pangit, para ka manang dyan. Tuod, watch and learn.
I swayed my hips as I also traveled my hand on my butt up to my waist, my boobs and my neck. At kapag sumisigla ang tugtog, ay nagtatatalon ako at nakikisabay naman si Bri. Pinagtatawanan lang kami ng mga kasama namin sa ginagawa namin. Bumalik na muli si Sabi kaya hinila ko na rin siya. Saka namin hinamon ni Bri na sumayaw ang dalawa. This is embarrassing. Napairap ako at napatigil saglit dahil sa sinabi ni Sabi. Pumamewang ako sa harap nilang dalawa sa katinaasan ng kilay. Mawawala rin ang hiya ng mga to. What's the sense of having this exclusive room? The sounds and the lights. Seriously girls, come on, remove all the shyness in your bodies and let's get wild. Mukhang hindi pa rin kumbinsido ang dalawa, kaya inagaw ko na yung wine na hawak ni Sabi at saka nilagyan ang aming mga baso. Agad akong pinainom. There, loosen up. You're boring girls. Inikot-ikot ko yung ulo ko sa harap nila, kaya sumasabay ang aking buhok habang nakayuko ang aking katawan. Humahawak ako sa aking tuhod habang ginagawa yon. You are so funny, Venice. Napairap na naman ako kay Sabi na pinapanood lang ako. Ang sabi ko, sumayaw tayo, hindi yung panoorin ninyo ako. Hinawakan ko sa bewang si Liz at si Sabi. Ginagalaw ko muli ang aking baywang kaya napasabay ang katawan nila. Tumatawang nakisali naman si Bri hanggang sa gumalaw na ng kusa mga katawan nila sa tugtog. There you go. Paano kapag ang mga jowa ninyo ang naging sinasayawan nyo? Nagpapabebe ba rin ba kayo? O ganun girls. Nagtatawanan na lang sila habang sumasayaw. Natapos ang tugtog na daig pa naming apat ang lasing, pero tag-iisang lagok lang naman ng wine at hindi ito ganoon ka-hard. Apat na single couch na nakapalibot sa table kaya hindi kami magkakatabi. Inayos ko ang aking buhok at saka kinuha ang aking wine glass. So, how's your life guys with the boys? Tanong ko sabay dumikwatro. Agad na umiling si Baby Bri. Natawa naman ako sa kakayutan niyang tunay. We're good. Dian takes care of us so much and I got to feel how he loves us every day. Sabi answered as I saw her, eyes twinkling. Napangiti naman kami sa kanya. Halata sa mukha niya na wala siyang iniindang problema. Well, I'm being treated as special by Lord at wala na akong ibang masasabi sa kanya. Napaaw na naman si Bri na parang kilig na kilig sa dalawa. Wala raw siyang boyfriend. Swerte ang magiging jowa niya. Sweet at caring si Bri sa unang tingin. Kahit na may kaartehan sa katawan. Tumango-tango naman ako at saka ngumiti sa kanila. How about you ate? Bri asked and all their eyes directed on me. Naalala ko ang morning exercise namin ni Hero kaya napangisi ako. It's always been good. Saad ko at saka sila tinitinginan isa-isa. We always fuck each other. Sabay-sabay silang lahat na napatabon ng bibig. At nautawa pa ako nang mapansin pati na ang mata nila ay nanlalaki. Oh my God, Ate Venice. Tawang-tawa ko sa reaksyon ng bunso sa aming apat. Why? Is there something wrong with that? Napaubo silang tatlo at saka napainom ng kanilang wines. Haven't you had sex with your partners? Ikaw, Sabi, huwag ka na magpabebe. May baby nicks ka na. Yeah, but it's kinda of me if I will say that. Ano ka ba? Kami lang to oh. Mukhang nahihiya pa sila, kaya hinila ko muli silang tatlo patayo. Sumayaw ulit kami and this time they have their own moves na. Tumatawa kaming lahat habang napapasayaw dahil sa mga nakakatawang steps na ginagawa namin. At nang mapagod ay saka kami naupo. Ikaw, Liz, active ba ang sex life niyo ni Lord? Halos maibugan niyang iniinom niyang wine. Tawang-tawa tuloy kaming tatlo sa kanya. Ngayon ko lang nakitang napatawa si Sabi at Bri. Girl naman, at nagpapebe pa nga ang gaga. Ay, pa-virgin lang sis. Puro hagik-hika naman ang dalawa. Mamaya mauutot na sila sa kakatawa. Tumango-tango siya at saka ngumisi. Yeah, active naman kami when it comes to that. Napapalakpak ako at saka umapir kay Liz na nasa kaliwang parte ko. Masarap maloko tong mga to. Napatili naman si Bri sa aking tanong, pero kilig naman ang batang to. Sobra. Ay, nagpapakatawa-tawa muna ako maging silang tatlo sa epic na reaksyon ni Liz. Talagang ang bruha, inipit pa ang takas na buhok sa kanyang tenga, tapos kinagat ang labi sabay bigkas ng masarap. Oh my God, ate. Walang binigkas na salita si Sabi pero nagpakatawa-tawa. Ilang minuto yata kami hindi makamove on bago ko naisipan na uminom at kumalmang muli. Anong favorite position nyo? Tila nasamiran sila ng kanilang mga laway sa sinabi ko.
Ano ba naman tong mga to? Ang tatanda na pero parang mga teenager pa. Venice, sabay na pananaway ni Liz at Sab. What? This is me. Kaya masanay na kayo. So ano? Umiinom muna ang dalawa. Malalasing agad ang mga to dahil inom sila ng inom. Tatawa na naman kami ni Bryce sa mga itsura nila. I love be on top, sabi said shyly. Napatili lamang kaming tatlo sa sagot niya. Muli sa nahihiyang mukha ay tumatawa na rin siya. It feels good when you're on top of the world. Napatabon kunwari sa tenga si Bry pero tumatawa naman. Matapos ay si Liz naman ang tiningnan namin. I always love the spooning position. It feels so sweet for me. Muli kaming napatili, sabay na napalakpak sa tinuran niya. Ang lalandi nyo, pero mostly, ganun lang bang ginagawa nyo? Sabay na namula ang dalawa. The normal position and me on top like Iza. Napatampal ako sa aking noo. Me too, Liz. Just the normal and sweet positions. That would be boring. Dapat lagi may bago kayo. And also, gumamit kayo ng toys or foods or anything that would heighten up the mood. Come on girls, make your guys crazier. Hindi yung palaging kayo lang ang binabaliw. Halos magsilapitan sila sa akin dahil sa sinabi ko. Hi, interested much? Kayo ha? Gusto nyo rin? Sabay silang tatlo na natawa, pero hindi man lamang lumayo at mas lumapit pa sa akin. Hininaan na ni Sabi ang tugtog. Interesado talaga sila. Wait, let me ask this. Have you guys tried to give your partners a blowjob? Napatabo na naman si Bry sa tenga at namula naman ang dalawa. Bry, I know you are an adult na, so listen carefully. This can be a sex education for you. Nahihiya nagkamot ng ulo ang dalawa. No. Sabay nilang sagot at ang mga mukha ay akala mo'y takot na takot. Naalala ko nung una kong sinubo si Hero. Kabado rin ako pero nang makita ang nasasarapan yung mukha niya. Lumakas yung loob ko at maging ako ay sarap na sarap sa reaksyon niya. Girls, I'm telling you, even if the boys would say they respect us and don't want to do that, mind you, that's one of the things they've wished for. They would really go crazy. But of course, doing that needs courage. You just can't put their purse on your mouth and do nothing. That would turn them off. Seryoso lang sila nakikinig sa akin. So if you want to do that, ask me first of what to do, okay? Hero loves how I give him that. Sabay-sabay silang nagsenyales na tumigil na ako sa aking sasabihin, kaya natawa na lamang ako sa kanila. They are all so cute. I am all teaching them something good and not something bad. Okay. Basta tanungin niyo muna ako ha. Another thing, do not always make them to do the work. You guys get what I mean? Tumangutango agad si Brian na parang isang mabuting estudyante. Sumunod naman ang dalawa. Get that wild side of you have when it comes to your partners. So your partners nyo lang talaga ha. Kung anong ginagawa nilang pagpapaligaya sa inyo, gawin nyo rin. Tumigil muna ako at uminom. And a muscle control. Know how to control it. At hindi basang iniipit nyo lang at matense sa pag-contract ng mga muscles ng mga caps nyo kapag nag-orgasm na kayo. Baka mamaya, mag-lock yan. Tumangutango sila sa akin bago sila napainom sabay-sabay ng wine. Napangisi naman ako. I'm gonna send you the best and exciting positions as well as the toys that you might get yourselves comfortable to use. Explore more and not settle on the normal. Baka magsawa sila niyan. I'm not saying they don't love you na. I mean, make it more fun and exciting always para lagi rin silang mabaliw at gutom sa inyo. Why are you laughing? Busy ako nagbabasa ng report sa aking opisina pero dahil sa hagik-hik ng aking makulit na girlfriend, hindi ako makapag-concentrate. Ngumisi lang siya sa akin bago umiling-iling. Simula noong gabi nagkasama-sama silang tatlo, palagi na lamang cellphone yung hawak niya at ang mga babae na mga kasama niya dahil sa pagpe-prepare ng kasal ni Iza. Gustuhin ko mang magselos pero dahil sa mga tingin pa lang ni Venice, hindi ko magawa. Paano ba naman kasi? Mas gusto nang makasama mga to kaysa sa akin. Tapos sa bahay, parang lagi may importanteng usapan at hindi man lamang maistorbo. 1 linggo na siyang ganyan. I'm glad that she made friends with them but I am jealous. I always want her attention and time. I'm getting this addicted to her. Nothing. Don't mind me. Napakunot ang noo ko sa kanya bago huminga ng malalim. Nilugan ko ang necktie ko bago isinara yung MacBook. Ipinatong ang 2 siko ko sa lamesa at saka pinagsadikop ang aking mga kamay. Isinandal ko ang baba ko roon bago ko siya pinanood.
Wala siyang trabaho o shoot ngayon kaya pinapunta ko siya rito sa opisina ko. Gusto ko palagi nakikita siya, kaya ganado ako ngayon. Kaso nga lang, mukhang hindi rin pala maganda na nakikita ko siya dahil mas gusto ko na lamang na yakapin siya at nasa tabi ko. Tumawa na naman siya sabay kagat sa kanyang labi. Mas lalong kumunot ang noo ko sa mga binibitawang reaksyon na mukha niya. Hon, tinaas niya lamang ang kilay niya nang hindi tumitingin sa akin. Venice, I called her again as I rubbed the side of my lips. Huh? Sagot niya sabay taas ng tingin sa akin. Nakangisi pa rin siya. Come here please, I said. My voice is controlled so that she won't feel my annoyance over her. Mas lalo pang nadagdagan ang inis ko nang umirap siya bago inilagay ang show pillow sa couch. Saka naglakad papunta sa akin. Nakangisi pa rin siya nakatingin sa cellphone niya. I know she is not talking or flirting with a guy but I can't help but to get annoyed. Inilayo ko ng bahagya yung upuan ko sa lamesa para magkaroon siya ng daan. Agad naman siyang umupo sa kandungan ko. Saka ko muling inilapit yung upuan sa lamesa ko. Let me see who you're talking to, I said, almost whispering on her ears. Napapikit ako ng malanghap na naman na nakakaadik niyang pabango. Isinandal ko ang aking baba sa kanyang balikat bago kinuha ang kamay niya. Saka itinaas para makita namin parehas. Now, continue with what you are doing earlier. Nararamdaman ko ang paggalaw ng kanyang katawan. Tanda na tumatawa siya. I'm just talking with the girls. You can read our conversations, ha? Aba at may paganon pa siya. Ano naman ang pinag-uusapan nila at hindi ko pwedeng mabasa? They won't know I have read your convo. Please, I can focus on work without knowing what you girls are talking about. Binuksan niya na ang kanyang cellphone. Kaya nabasa ko ang pangalan ng kanilang group chat. Yumilicious girls. Napakunot muli ang noo ko. Isa, Bri and Liz won't name like that kaya may teorya na ako na ang girlfriend ko ang salarin. Seriously? Tatawa lamang siya sa kabinuksan ng mga message nila. I tried it with the banana but I can't help but to scratch my teeth with the body. Ang galing na mensahe. It's okay, Isa. Venice girl, you are right. Lord wants more. Humihiling na naman kung pwede ko bang gawin yun ulit. What? Masama akong tiningnan ng magaling kong girlfriend na nakakatawa-tawa lang ngayon. Mas lalo ako nasistress sa message na yun ni Bri. Pati ang bata, Venice. Tatawa-tawang nilapag niya ang cellphone sa lamesa ko. Kumilid siya ng upo sa akin at saka yumakap sa aking batok. It's fine. Bri will encounter it on time. Honey, you are teaching them of those wild deeds. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ko at saka tumawa na naman. Kanina pa siyang tuwang-tuwa sa mga nangyayari. It is definitely fine. Hero, please remember that they are close to getting married kaya okay lang yon. I'm not teaching them to be criminal for your information. Ang bango ng hininga niya. Gusto kong matikman muli ang labi niya pero kailangan ko pang pagsabihan. Ano pang itinuro mo? Bahala na siya sa kanilang usapan. It's a girl's talk at pagdating kay Venice, alam ko namang alam niya na ang ginagawa at sinasabi niya. For sure, the boys are having their good time now. Baliw talaga ang girlfriend ko na to. Inayos ko yung buhok kong tumatabon sa kanyang napakagandang mukha. Just some positions and tinaasan ko siya ng kilay upang ipagpatuloy ang kanilang sinasabi. Some sex toys recommendations. Honey naman. Kinurot niya na magkabila kung pisngi sa kangumiti sa akin. Okay lang mga yon. Willing naman sila at hindi ko pinipilit. Kahit na po. Umirap siya sa akin at saka balak na tumayo kaya hinigpitan ko ang hawak ko sa bewang niya at pinadulas na hanggang likuran. So, if you have given them some recommendations for toys, why don't you suggest that we can use? Naalala ko na naman ang vibrating panty niya. We just made use of it once. Umayos muli siya ng ayos at saka kinuha ang kanyang cellphone. You know, I have been saying this for some years and John told me about this also. I really want to try this one but I know you won't agree. Napamura ko sa aking isipan at kumabog ang puso ko sa kanyang sinasabi. I don't have any idea what she is pertaining to. She searched the name and my eyes widened when images of the toy she wants occupied the screen of her phone. What the fuck? Did you recommend this to all the girls? I was really shocked and I hope she does not reintroduce this to them. Tumawa lang siyang muli bago umiling-iling. Of course not. I have recommended only those that I think they will be comfortable. At saka sa personalities nila, alam kong hindi ito magiging maganda. Napahinga naman ako ng maluwag dahil doon. Akala mo naman sa akin. Napangisi naman ako sa kanyang cute na reaksyon
na tila nasasaktan pero sa huli ay nakangisi naman. Pinadulas ko yung kamay ko sa kanyang bewang at saka inilapit palalo yung sarili sa likuran niya. Pinagpahinga ko muli ang baba ko sa balikat niya, saka inilapit ang aking labi sa tenga niya. You really want me to use that? I started kissing her ears and her neck. Napakatamis ng amoy niya. Thinking of that toy made my body angry. Yeah, her answer sounded like a moan on my ears. Napapikit tuloy ako at saka dinilaan ng kanyang leeg. Order it now, hon. I will grant your wild fantasy. Ano pa nga ba mga nakababaliw na pagkakataon na maaari nilang pagsaluhan? Abangan natin ang mas tumitindi't umiinit pang mga tagpo sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.